What's everybody? So, yon. Ngayon, magpapaalam na ako dito sa aking top filter kasi papalitan ko na siya ng undersump, which is mas recommended naman sa mga saltwater na aquarium. Mas kaya kasing suportahan ng undersump ang system, ang buong tank kung mas malaki ito. So, ang gamit ko lang kasi ngayon ay dalawang top filter na pinagdikit. Pinag-combine ko lang sila. Bali, ang nakalagay dito, meron siyang filter flow sa ibabaw, tapos sa ilalim na to ay may mga biomedia na porous ring, and then dito ganun din, same lang, inulit ko lang siya. Ang kaibahan lang dito ay may kasamang activated carbon. Kaso nga lang, syempre malaki yung aquarium, mas masusuportahan niya kung mas malaki rin ang gagamitin nating filter, no? Filtration. Kaya naman, yon, sa wakas ay papunta na tayo dun sa paggawa ng ating undersump. Pero ginawa ko sa dating tank na to talaga, nakadesign naman to para sa undersump. Yung gawa kong kanya ay mayroong cabinet. Yan, DIY lang yan lahat, pati itong cabinet na to. Paling pa nga yung pagkakagawa ko. So ngayon, wala nga rin palang butas yung aquarium ko, wala siyang hole para sa overflow, kaya dito ako natagalan, kaya ngayon pa lang ako magkakaroon ng undersump kasi naghanap ako ng mga DIY na mga overflow na automatic. Kasi kung meron naman akong technique ng overflow pero hindi siya automatic, once na naubos yung laman, hindi na siya mag-automatic na hihigop ulit ng tubig once na naibalik. Kaya ngayon may nakuha akong isang design. Hindi sa akin yun, kung kilala nyo si Kuya Lito, sikat rin siya sa YouTube. Yung design ni Kuya Lito, yun yung ginamit ko. So ito, pakita ko sa inyo. Ito yung ginamit kong design ni Kuya Lito. So ginaya ko yung design niya na automatic na overflow. Tapos pinag-combine ko lang siya dun sa aking ginawa. Kung gusto niyo mahanap yung original na yun na paggawa ni Kuya Lito, pwede niyo siyang i-search sa YouTube. And then, kakarating lang din kasi halos nung binili kong undersump na 10 gallon. Galing pa sa Bukawi. So, ayan. Pero ayan, nakakasa na yung mga pipe niyan. 10 gallon lang tong undersump ko. Tapos, 4 na jar. And then, pagka natin 2 gallon na saltwater tank. So, di ko na napakita rin yung mga iba kong kinat na PVC. Pero, pwede ko sigurong gawa ng bukod na video yon, paggawa nung DIY na to na overflow. So ngayon, ayan, na-ready ko na rin yung mga gagamitin. Medyo makalat lang. Yung mga filtration natin, biofilter, mechanical filter. Yung kakabili ko lang din halos ng iba. Bali, isa-setup ko na lang siya ngayon dito sa aking tank. At tatanggalin ko na tong aking top filter. So yun, si-setup ko na to. Lalagay ko na yung mga filtration niya. Actually, kulang pa nga yung filtration na yun eh. Kalahati pa lang siya, marami pang kulang din. And then soon baka makapag-add din ng skimmer, yung kahit maliit lang, sakto lang sa 20 gallon. Actually hindi naman ganun siya ka-crucial na kailangan ng skimmer sa 20 gallon kung masipag ka mag-water change. Pero yun, mag-a-add na rin tayo ng skimmer soon pag may budget. So ngayon, setup ko na muna to para malaman natin kung gagana pa talaga to. Pero tinesting ko na yung pipe na DIY. Gumana naman siya, malakas naman yung buga niya. Yung unang trial, mahina. And then, may binago lang akong bahagya. So, ayun. Setup ko na siya dito sa undersump. Ito nga pala yung return. Yung sa may return pump. Lalagyan ko rin siya dyan ng isa pang elbow para hindi direct yung bagsak niya sa aquarium. So, parang magkakaroon tayo ng isa pang elbow para magkaroon din ng wave additional. And then, siguro hindi ko natatanggalin tong power head. Gagawin ko lang siyang additional wave maker din. Additional water flow dyan sa tank. Ito yung ating huling biniling isda rin. Yung 6-line wrasse, yan. Okay naman siya. Butos naman yung pakikasama niya dito sa mga isda ko na nauna na. So, kakailanganin ko pa nga palang magtimpla ng panibagong reef salt para ilagay dito sa tank na undersump. Siguro mga 5 gallon lang na tubig. Ito lang kasi maximum niya. So, yun. Then, kakat ko pa to ng bahagya kasi yung binili kong inagyan ko kasi ng pangsalo ng filter foam para hindi siya direct na nasa aquarium. So kung kailangan kong linisin yung
filter foam, filter floss. Madali ko siyang malilinis, tatanggalin ko lang to. So bale ayan, sobra kasi yung pipe ko. Bukasan ko siya siguro maikli para may bend pa kasi siya pag ganito, para center yung bagsak niya. Then yan, nakahiwalay siya. And then sa ilalim nito, sasalo dito ay mga crush corals. Dito yung mga porous ring. Tapos siguro additional ulit na crush corals. And then yung sa panghuli, yung lalagay ko rito is yung mga ceramic na ang tawag doon, yung mga rectangle. And then ito lang ang walang laman, yung sa may return pump. So yan, puputulan ko pala muna to at saka magmi-mix ako ng panibagong rib salt para mapagana natin to, kasi kakapusin naman tong laman ng tangko kung pababagsakin natin yung tubig agad. So ayan, kalahati lang muna ng tubig yung titimplahan ko kasi bawas na yung rib salt ko. Pero sobra pa to, maalat pa to. Kinalahati ko lang muna naman ng pagtitimplahan para madali naman kasing dagdagan pagka maalat. Ang mahirap yung kapusin, tumabang yung tubig, yung salinity. Wala pa akong stock ng rib salt. So ito yung rib salt na galing dun sa shop namin. Wala siyang brand pero trusted naman yan. Tsaka ito, gagamit tayo ng wave maker para pang mix. Mimix na natin siya hanggang sa ma-dissolve niya lahat ng salt. And then, lagyan na siya sa may undersump natin. So, pasensya na kayo sa ingay, no? Sa electric fan. Sa umano na hangin. Kasi yung medyo kulob dito sa kwarto ko. Yun ang problema ko dito. Kaya, naglalagay pa ako ng clip fan para mapalamig yung tank ng bahagya. So yan, i-set up ko na muna itong wave maker para mahalo na natin itong rib salt. So ayan, hinahalo na natin. Antay lang natin hanggang ma-dissolve lahat ng rib salt. And then pwede natin siya ilagay dun sa ating undersump yung tubig. So habang naantay ko to, ayusin ko na muna yung undersump. So ayan, ginupit ko lang yung bagong filter foam. So, dapat pag naglagay ka ng ganito, sigurado nyo nasiksik yung gilid para hindi lumusot yung tubig. Kasi pag lumusot yung tubig dyan, bale wala lang rin. So ayan, mas okay kung mahigpit. Yan, and then papatungan lang natin ang papatungan yan. So ayan, ayusin ko muna to, and then mamaya pato ko sa inyo yung setup. So ayan, ito na yung first layer. And then sa ilalim, pag nakabili ako ng mga iba pang filter medias like crush coral, tsaka lalagay. Then ito, dadagdagan ko pa yan. So ayan, naikasa ko na siya. Ito, may allowance na to, may laman na tong tubig sa loob. And then once na nag-overflow yan dyan, hinarangan ko muna para hindi siya maglabas agad ng tubig dun sa baba. So once na nag-overflow yan dito, hihigop siya ng tubig, no? And then ilalabas niya yan dito, pababain niya dito sa may elbow, and then lalabas dito sa ating outflow dyan sa labas sa may mechanical filtration. So iaayos ko muna ito, gigit na ako, and then tatanggalin ko tong tubo na to para mag-overflow siya sa may elbow. Then testing natin kung gagana siya. So, ilalagay ko na siya. Titest ko pa lang muna yung salinity kung pasok. Kung pasok siya sa parameters ng salinity na kailangan natin. And then, pag okay na, i-add ko na to dito sa undersump para pag pinaangat natin yung tubig, aapaw siya. And then, tsaka ko ililipat yung mga laman ng filter ko. Yung sabi ko, nagbabubble siya. And, dyan ako na-i-stress pag kakaayos niyan. So, yan. I-test ko muna to. So, ang salinity natin nasa 31. Ayan, kita nyo. Nasa 31 yung salinity natin. Mag-add ako ng konting mineral pa para pumantay siya. Okay. So, ayan. Effective na yung ating overflow na automatic. Then, yung salinity natin ngayon, dinagdagan ko na ng tubig. Silipin natin. So, isang dagdagan lang. Ayan, sakto. Nakuha ko yung 1.25. Ayan. So, pwede na. I-add ko na lang yung tubig. And then, tatry ko muna yung return pump kung kaya niyang pakitin ng maayos yung tubig sa taas. And then, pag okay na, babaklasin na natin to.
And then lilipat natin yung mga filtration niya, filter media niya doon para pagana na natin. So ayan, gumagana ng maayos yung filtration natin. Ayan, medyo cloudy lang kasi ito yung bagong timpla. Ayan, sumakto na rin. Nag-add na lang ako ng konting mineral kasi kinulang. So sana hindi siya bumaba ng ganun sobra. So ayan, mahihinto pa yan kasi hindi pa naman nakabukas tong ating return pump. Tapos may nakita na tayong isang leak. Ayun, nag-leak siya sa gilid. So ayusin ko siguro muna siya bago paganahin ng buo. So yun, may valve naman yun. Isasara ko siya sa may valve pero dito wala namang leak. So yan, gumagana na. Bago ko paanda rin tong return pump, ayusin ko muna to. Isasara ko muna yung valve niya, siya ako lalagyan ng Teflon. So yun. So ayan na, gumagana na siya. Abangan natin sa taas. So ayan, yan lang yung binubuga niya. Ganyan lang kahina. Okay. Ewan ko lang kung hindi na maglalakas yan. Alam ko parang sinagad ko na rin yung lakas eh. Patudo na siya. Pero check ko pa rin mamaya. Check natin. So ayan yata yung pinakamalakas niya. Grabe, sobrang hina lang pala ng kanyang paangatin na tubig. So siguro kailangan ko siyang palitan. Pero sa ngayon pwede na rin yan pang samantala. So ayan, nayari na natin yung ating filtration. Nagka-problema lang tayo dun sa nabili nating submersible na water pump kasi mahina pala masyado. So yan, pansin nyo, yan lang kaya niyang i-produce na tubig galing sa ilalim. So ayan, 2 days na nakalipas. So dahil nga mahina yung submersible pump na nabili natin, bumili agad ako ng isa pang submersible pump which is malakas naman siya. So ayan, dati daw tong gamit sa 75 gallon na naka-under sump din. Kaso second hand lang dito lang sa tropa ko. Malapit lang kasi siya kaya kinuha ko na kaagad, inalok niya. Kaya ayan, pansin nyo, malakas na yung flow niya sa pagbalik ng tubig sa ilalim. Ang kaso lang ay nagkaroon tayo ng problema. Nagkaroon tayo ng bacterial bloom nung nilipat natin yung filter medias na nasa top filter papunta dun sa under sump. So meron pa itong part 2, sana abangan nyo. Kung nakatulong tong video na to sa inyo, sa mga nagbabalak maglagay ng under sump. At kung nag-enjoy kayo sa panonood, palike naman at subscribe. So maraming salamat sa inyong panonood and God bless.